Ma, wala namang ganun eh. Pahabol na sigaw ni Emmy. Pulang-pula ang pisngi nito, dahilan upang matawa ng mahina si Ashton Blumentritt. Walang nakakatawa, gigil niyang tinampol sa braso ang lalaki. Nagpigil naman ng tawa si Ashton, at baka mapikan ang kanyang misis. We need to go outside now, the kids are already there. Kahit di mo sabihin lalabas na talaga ako. Lukot ang mukha nitong bumangon. At nagpatiuna patungo sa pinto. Hindi naman nawala ang ngiti ni Ashton, dahil sa misis niyang pikanin. Kalalabas pa lamang nila ng silid, ay nabungaran na niya agad ang kambal na nasa sala. Nang bumaling ang tingin ng dalawa sa kanya, ay kitang-kita niya ang ningning sa mata. Mommy, Mama, sabay na nanakbo ang dalawa patungo sa kanya. Niyakap ang kanyang tuhod. We miss you so much, Mommy. Kaagad naman siyang naupo upang pantayan ang dalawa. Nakilala niyo na ba ang lolo at lola niyo? Yes, Mommy. Granddad introduced them to us. Kaagad na sagot ni Haid. Kay gwagwapong mga bata, mana ng jeans sa lola. Napuno ng tawanan at kulitan ang buong kabahayan ng mga Valdez. Tila naman hinaplos ang puso ni Emmy, habang nakatingin sa kanyang magulang na nakikipagkulitan sa mga bata. Samin matutulog itong dalawa, kasi sabi ni Balay, hihiramin daw niya ulit tong dalawa bukas. Kaya susulitin na namin, totoo nga ang sinabing iyon ni Amaya Valdez. Kahit noong maghapunan na ay sila ni Norberto ang umasikaso sa dalawa. They love the kids so much. Komento pa ni Ashton, nang makapasok na sila sa kanilang silid. Kung knows ko lang na ganito, noon ko pa sana ipinakilala si Hyde sa kanila. Tumabi naman ng higa sa kanya si Ashton, matapos patayin ang ilaw ng silid. You know what? I realized something. Yumapos ang kamay nito sa bewang ng kanyang kabiyak. Ano naman? We should do more little version of us. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ni Emmy sa narinig. Hoy! Namimahasa ka. Walang magaganap ngayon no. Katabi lang natin ng kwarto sina mama. Baka mamaya marinig pa nila tayo, and it happened. Sa buong magdamag na iyon, ay nakontento silang yakap-yakap ang isa't isa. Naging mahimbing ang kanilang tulog, marahil ay dahil na rin sa labis na pagod. Nagising kinaumagahan si Emmy na wala na si Ashton sa kanyang tabi. Nang sipatin niya ang nakasabit na wall clock sa silid, ay napag-alaman niyang pasado 9:00 na ng umaga. Nang tuluyang magising ang kanyang diwa, ay tuluyan na siyang lumabas ng silid, at dumiretso ng kusina. Kapapasok pa lamang niya sa loob, ay narinig na niya ang boses ng ina sa likod bahay. Dala ng kuryosidad, ay kaagad niyang tinungo ang pintuan palabas ng kusina. Bumungad sa kanya si Amaya na nakapamiwang. Nang sundan niya ang tingin ng kanyang ina, ay nalaglag ang kanyang panga. Mama, ano ba naman yan? Mabilis siyang lumabas ng bahay, sandali siyang nilingon ng kanyang ina. Ngunit matapos iyon bumalik din ang tingin nito kay Ashton na nasa di kalayuan. Mama naman, hindi ba sobra-sobra na yan? Hindi na itago ni Emmy ang awa sa kanyang mga mata. Habang sinusundan ng tingin si Ashton Blumentritt, habang bitbit sa magkabilang kamay ang malalaking timba na punong-puno ng tubig. Nang dama ko ang tingin sa kanya ni Ashton Blumentritt, ay nagawa pa siya nitong ngitian. Pawis na pawis ito, pero gwapong-gwapo pa rin. Nang isalin nito ang laman ng balde sa drum, ay kitang-kita ang pag-flex ng muscles nito sa braso. Puno na rin sa wakas ang mga drum natin. Pero meron pang 2 drum dyan sa kumare kong si Bebang. Igiban mo na rin yung kanila. Nakatuon pa rin ang atensyon nito sa manugang. Ni hindi pinansin ang pag-aalala ng kanyang anak. Huwag ka nang pumunta Ashton. Mabilis namang pidgel ni Emmy sa lalaki. Agad namang bumaling sa kanya si Ashton, it's okay. Kaya ko ta. Lalo namang nalukot ang mukha ni Emmy, o siya, dali na. Igiban mo na yung drum sa kabila. Mama, mabilis nitong saway sa ina. Bakit kailangang kasama pa pati kapitbahay ma? 3 drum na nga yung pinaigiban mong tubig sa kanya ah. Pinandilatan naman niya ng mata ang anak. Manahimik kang babae, kurutin kita sa singit. Hirap na si Ashton ma. Pakiramdam niya ang may iyak siya sa labis na awa sa lalaki. Ngunit napigilan naman niya ang sariling maluha, tama lang yun sa kanya. Taas noon itong binuksan ang folded fan na hawak, at pinaypayan ang kanyang sarili.
Dapat talaga manilbihan ang lalaki, bago niya makuha ang isang babae. Wey, ganyan po kayo dati ni Papa Ma. Kaagad namang bumaling sa kanya si Amaya. Mabilis din itong ipinalo sa braso niya ang pamaypay. Huwag ka ng mausisa. Iyan ang turo sa'kin ng lola mo, kaya makinig ka na lang. Napangiwi na lamang si Emmy sa mahinang pagpalo sa kanya ni Amaya. Ewan ko sa'yo ma, kung bakit kasi may pag-anito pa. Salubong ang kilay niyang humakbang patungo sa direksyon ng puso, kung saan naroon si Ashton. Hoy babae, saan ka pupunta ha? Pupuntahan ko si Ashton ma. Hep, dito ka lang. Mabilis niyang hinabol ang anak at hinarang. Subukan mo lang, kukurutin ko talaga yang singit mo sa harap ng lalaking yun. Mama naman sa huli ay wala nang nagawa si Emmy. Ilang ulit pa siyang umalma, pero hindi niya nakumbinsi ang ina. Wala na siyang ibang nagawa, kundi tanawin na lamang ang kanyang mister sa labas ng kusina. Para siyang sinisilihan sa puwet, habang pabalik-balik ng lakad. Kung pwede lang niyang hilain ang oras, ay kanina pa sana niya ginawa. Upang huwag na itong mahirapan pa, samantala, kaagad na napatayo si Indigo sa pagkakaupo. Nang makita niyang pumasok sa pinto ng kanyang opisina si Warlow Guzman. So ano, alam mo na ba kung nasan sila? Opo, iniabot nito ang kanyang cellphone sa kanyang amo. Kaagad namang tinanggap iyon ni Dark Indigo, at sinuri ng tingin ang mga larawan naroon. Wala namang espesyal sa mga larawan. Litrato iyon nina Ashton at Emmy, habang nasa pinto ng isang bahay at may dalang malita. Ang ilan sa larawan ay kasama na ng mga ito ang magulang ng babae. Makikita sa larawan na tila nag-uusap-usap sila. Iyan lang po ang nagawa namin makunan ng picture, young master. Nagkalat sa paligid ang mga tauhan ng uncle nyo. Mahirap pong lumapit sa kanila. Nagbuga ng hangin si Dark Indigo. Hindi pwedeng hayaan ko na lang ta. Kailangan ng may segoa ang plano sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang linggong pananatili nila sa bahay ng mga Valdez. At kung ano-anong inutos ni Amaya Valdez sa kanyang manugang. Naranasan ng lalaki ang magigib, magsibak ng kahoy, magluto, maglaban ng mano-mano, at mag-construction worker sa renovation ng kusina ng mga Valdez. Halos hilain na ni Emmy ang araw para makauwi na sila. Dahil sa tuwing naaawa siya sa lalaki, at sasabihin niyang uuwi na sila, ay laging linyahan ni Ashton Blumentritt na ayos lamang siya. Siguro nagsisisi ka na ngayon no? Nasaad ni Emmy matapos tumabi ng higa sa kanyang mister. Nakasandal ang lalaki sa headboard ng kama, at abala sa pagtitipa sa laptop na nasa kanyang kandungan. Tila modelo ito, prenteng nakasandal sa headboard, habang walang pang itaas na damit. Tumigil saglit sa ginagawa si Ashton, at saka bumaling sa kanyang misis. Regret to what? Muli nitong binalik ang atensyon sa laptop. Sa isang linggong pananatili nila sa mga Valdez, ay natambakan na siya ng trabaho. Na pumunta pa tayo sa bahay namin. Sagot nito. Bago makaimik si Ashton, ay muli itong nagsalita. Pero di bale nakauwi naman na tayo, hindi ka na mahihirapan ngayon. Tumigil si Ashton sa ginagawa, at saka tumitig sa kanyang asawa. Why should I regret it? Wala akong dapat pagsisihan Emmy. Napalabi naman si Emmy sa narinig. Hindi ka ba galit sa pamilya ko Thunder? No my beloved, sus. Baka galit ka na rin sakin, baka mamaya niyan, mabalitaan na lang ng parents ko na lumulutang na ang bangkay ko sa dagat. Mahina namang natawa si Ashton sa tinuran nito. I'm not mad my beloved. I don't have any reason to get mad. Totoo iyon. Kahit ramdam niyang pilit siyang inuutusan ni Amaya Valdez ng kung ano-ano. Para lang yata mahirapan siya, ay hindi siya nagtanim ng galit sa mga ito. Leon naman talaga ang gusto niya. Gusto niyang magbigay ng effort para kay Emmy. Gusto niyang iparamdam sa babae na mahalaga ito sa kanya. At kahit ano ay kaya niyang gawin para sa kanya. Kung maibabalik lamang niya ang oras, ay liligawan niya ang babae sa tamang paraan. Pinahirapan ka ni mama. Inalila ka niya. Tila hindi pa rin ito kumbinsido, kaya naman ginagap ni Ashton Blumentritt ang kanyang kamay. At masuyo siyang tinitigan sa mata. I understand her. Pasalamat na nga lang ako, kasi tinanggap pa nila ako. Tuluyan itong isinara ang laptop, at ipinatong iyon sa bedside table. Totoo yan.
Binigyan siya nito ng nanunurang tingin. Of course Emmy. Pumantay siya ng higa sa kanyang misis. Marahan namang tumungo ang babae. Hindi nga lang niya masabi kung kumbinsido ito sa mga tinuran niya. Napatitig ito sa dingding na tila nag-iisip, kaya naman tumikim siya upang kunin ang atensyon nito. My beloved, bumaling naman sa kanya ng tingin si Emmy. It's been a week, since you know. Sinadya nitong bitinin ang kanyang sasabihin. Na walang ano, kimi na lamang siyang napangiti sa prangkang pananalita ng babae. Aso matapos mong mahirapan ng 1 week sa bahay, humihingi ka ngayon ng reward. Mahina siyang kinurot ni Emmy sa tagiliran. Hindi naman niya iyon ininda, dahil mahina lang. Kaya pala boxer na lang ang suot mo. Planado mo na ang mangyayari. Muli namang natawa si Ashton sa tinuran nito. Hindi naman totoo iyon. Sadyang nataon lang na iyon ang tanging suot niya. I just missed you my beloved, napalabi naman ang babae sa narinig, miss daw. Araw-araw mo naman akong kasama. Baka yung ano ko lang ang miss mo. Sa halip na sagutin ang kanyang misis, ay dama po ang kanyang labi sa labi nito. Sandali namang natigilan si Emmy. Nang pumikit ang babae, at hinayaan siya nito ay marahan niya itong hinalikan. Masuyo, tila puno ng pagmamahal. Napabulong na lamang si Emmy. Tumugon siya at hinayaang tanggayan siya ng damdamin. Tumigil lamang si Ashton sa paghalik sa kanya, nang pareho na silang kapusin ng hininga. Let's do it tonight. Bago pa makaimik si Emmy, ay muling lamapat ang labi nito sa kanyang labi. Maalab nitong ginawaran ng halik ang kanyang misis. Ilang sandali lamang ay tuluyan na ring tumugon sa halik si Emmy. Nagel-ikot ang mga kamay ni Ashton Blumentritt. Kumilos iyon sa kanyang balakang. Natagpuan nito ang kanyang panloob, ngunit hindi inakala ni Emmy ang sumunod na ginawa nito. Marahas nitong pinunit ang kanyang kakapirangot na saplot. Ashton, hindi naman umimik ang lalaki, sa halip dumausdas ang labi nito sa kanyang leeg. Ginagap ni Ashton ang kanyang kamay at dinala sa kung saan. Napasinghap na lamang si Emmy, nang maramdaman niya ang kung anumang bagay na iyon. Ang bagay na minsang nagpatirik sa kanyang mga mata. Feel me. I aching for you, my beloved. Nanginginig naman ang kamay ng kanyang misis. Sinunod niya ang sinabi ni Ashton, di naman niya ito. Ilang sandali lamang ay tuluyan na siyang nilukob ng pagnanasa. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bagay na iyon. Emmy. Naging tila musika iyon sa pandinig. Lalong nanuyo ang lalamunan ng babae. Nang maramdaman niya ang lalong pag-aano nito, lumuwag ang pagkakahawak niya rito. Nang maramdam niya ang mainit na palad ni Ashton sa kanyang balat. Nang maramdaman niya roon si Ashton, ay napapikit na lamang siya ng mata. Kasabay ng pag-alpas ng bulong sa kanyang labi. Kapwa sila natigilan nang marinig nila ang pagbukas ng pinto. Mommy, Papa, mabilis pa sa kidlat na naitulak ni Emmy si Ashton. Kaagad rin itong tumagilid ng higa patalikod sa kanya. Maging ang lalaki ay mabilis ring sumiksik sa likod ng kanyang misis. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at nagkunwaring tulog. Mabuti na lamang ay nakakumot sila, at tanging lampshade na lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Mama, doon kami kay Daddy Indigo matutulog ngayon, pang-iimporma ni Hyde. Mukha namang walang nakitang kababalaghan ang dalawa. He asked Hyde to sleep in his room. I don't want to be alone, saad naman ni Hyde. Kaya isasama ko na lang si Hyde mama. Payag naman po si Daddy Indigo Matamis ang ngiti nito. Ganun din si Hyde na mukhang excited na sa sleepover nila kay Dark Indigo. Sige kayong bahala. Napatikip siya ng bibig nang maramdaman niya ang ginawa ng asawa. Are you okay mommy? Ayos lang ako. Pinilit niyang ngitian ang mga bata. Sige na. Punta na kayo. Inaantok na ang mommy. Yehey. Sabay pang napatalo ng dalawa sa tuwa. Let's go. Mabilis na tumakbo ang dalawa palabas ng silid. Sa sobrang excitement, ay hindi na nila nagawang lingunin pa ang kanilang magulang. Ashton. Napatili si Emmy nang tuluyan siyang padapain ni Ashton Blumentritt sa kama. Hindi ka dapat pumayag Emmy. Hindi naman siya agad nakasagot, sa halip ay napabulong na lamang siya. Dahil sa ibang kanyang nadama. I will punish you because of that. Hindi naman masabi ni Emmy kung punishment nga iyong matatawag. Ang ginawang iyon sa kanya ng mister, ay dinala nito sa dimensyong si Ashton lang ang makakapagdala sa kanya.
Nagising si Emmy na wala na si Ashton Blumentritt sa kanyang tabi. Nang sipatin niya ang oras sa digital clock na nasa bedside table, ay pasado 7:00 na ng umaga, duda niya ay pumunta na sa trabaho ang kanyang mister. Kaya naman hindi na siya nag-abalang hanapin pa ito. Naramdaman niya ang panlalagkit, kaya naman dumiretso na siya sa banyo upang maglinis ng katawan. Matapos siyang maligo, ay napili niyang isuot ang isang kulay mocha na bestida. Emmy, natigilan siya sa pagsuklay ng buhok, nang marinig niya ang pagtawag ng kanyang mister mula sa silid. "Nandito ako, Thunders," malakas na saad niya. Maya-maya lamang ay nabungaran na niya ang pagpasok ni Ashton Blumentritt sa loob ng walk-in closet. Sumilay ang ngiti ng lalaki, nang humakbang ito palapit sa kanya. "Let me do that." Kinuha nito ang sukle na hawak niya. Nahinayaan lang naman niya. Nang tumalikod siya at humarap sa salamin, ay marahang sinukle ni Ashton ang kanyang buhok. "Akala ko, pumunta ka na sa trabaho mo." Pambabasag niya sa katahimikan. "I'll be working from home for now." Bago siya nagkaimik ay muling nagsalita ang lalaki, "I wanna spend time with you and our kids. And since we just got married, do you want to go somewhere? Hindi ka pa ba napagod sa bakasyon natin kina mama? I just want to give you a proper honeymoon vacation." Hinarap niya ang lalaki, "Iyang gagamitin mong pangbakasyon, ipunan mo na lang kaya para sa future natin." Mahina namang natawa si Ashton Blumentritt. "Oo na, Thunders. Ikaw na ang rich." Nag-ikot ng mata ang babae, na siyang ikinatawang muli ni Ashton. "If I'm rich then you're rich too, because you're my wife now. What's mine is also yours." Napalabi naman ang babae. "Wala kang planong magpagawa ng prenup agreement. Why should I do that? Baka di mo alam, Thunders. Magaling akong magwaldas. Gold digger talaga ako. Medyo behave pa lang kasi ako. Kaya di mo pa siguro knows." Ngumiti naman ang lalaki. Halatang hindi kumbinsido. "If it's true then I still don't care. I am willing to accept whoever you are, nobody is perfect, anyway." "Nako, iyang mga linyahan mo talaga. Ang corny. Next time talaga, di na kita bibiruin pa." Bago pa makaimik si Ashton, ay pareho nilang narinig ang pagkalam ng sikmura ni Emmy. "Hayan, nagutom tuloy ako. Mga linyahan mo kasi pang teleserye, next time, bigyan mo akong popcorn para di ako magutom." Napangiti na lamang si Ashton. "Now, come on, let's have our breakfast." Inilahad ni Ashton ang kanyang palad na kanya namang tinanggap, lalo namang lumawak ang ngiti ni Ashton Blumentritt. Pasulyap-sulyap ito sa kanya, habang hawak kamay silang naglalakad patungo sa kusina. "Relax lang, Thunders. Ako lang ta." Hindi naman nasupil ang ngiti ng kanyang mister. "I am just happy." Napalabi naman si Emmy. "Hayan ka na naman. Mukhang sisimulan mo na naman yang linyahan mo. I just want to be vocal to you." Ipinaghila siya nito ng upuan. "Espesyal ko naman masyado, may pag-anito ka pa." Nakatawang tura ng babae. Ang tinutukoy nito ay ang paghila ng upuan ni Ashton para sa kanya. "You are more than special to me, Emmy." Sumandok ito ng kanin, at inilagay sa platong nasa kanyang harap. "Kaya ko na. Huwag mo na akong pagsilbihan." Saway niya rito, ngunit hindi siya pinakinggan ni Ashton, sa halip ay nagpatuloy lang ito sa paglalagay ng ulam sa kanyang plato. "Ang mga bata, nakay-indigo pa rin ba sila?" "Yes. According to Aya, they are still sleeping. We will fetch them later." Marahan na lamang tumungo si Emmy, bago siya magsimulang kumain. Hindi pa nakontento si Ashton Blumentritt sa paglalagay ng mga pagkain sa kanyang plato. Pinaghihimay rin siya nito, at paminsan-minsan ay sinusubuan. Nang matapos silang kumain ay magkatulong nilang niligpit ang kanilang pinagkainan. Lihim namang ikinatuwa iyon ni Emmy. Ganitong buhay ang gusto niya. Simple ngunit masaya, katatapos lamang nila sa gawain ng magring ang cellphone ni Ashton. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ng lalaki. Kaya naman bago pa nito maisipang pindutin ang decline button, ay nagsalita na siya. "Sagutin mo na yan. Baka importante." Napabaling naman sa kanya si Ashton. Kita pa rin ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. "Sige na. Puntahan ko na ang mga bata. Sumunod ka na lang mamaya."
Marahan namang tumungo ang kanyang mister, bago nito pindutin ang accept button. Narinig pa ni Emmy na ang secretary ng kanyang mister ang kausap nito sa kabilang linya. Bago siya tuluyang humakbang patungo sa labas, ilang sandali lamang ay narating na niya ang pintuan. Emmy, sumilay ang matamis ng ngiti ni Dark Indigo, nang nakita niya ang babae. Indigo, ngumiti rin siya pabalik sa lalaki, bago siya humakbang palapit sa lalaki na nasa veranda. It's been a long time, Emmy. Kita pa rin ang ningning sa mga mata nito. 1 week yata tayong di nagkita. Saad naman ng babae. Nawala ang atensyon ni Dark Indigo sa sinasabi ng babae. Nang madako ang mga mata nito sa daliri ng babae. Your finger. Mahinang saad nito, gumuhit naman ang ngiti ni Emmy. Ito bang singsing ko? Bahagya pa nitong itinaas ang kanyang kamay. At ipinakita sa lalaki ang likod ng kanyang palad, marahan namang tumango si Indigo bilang tugon. Gumuhit naman ang alanganing ngiti sa labi ng babae. Ano kasi? Kasal na ako, Indigo, tila naman kinurot ang puso ni Dark Indigo sa narinig. Ang babaeng kanyang tinatangi, ay pag-aari na ngayon ng iba. Tila naman hindi yun napansin ni Emmy. Gumuhit ang ngiti sa labi ng babae. Ang jahe pero auntie mo na ako ngayon. Nam-8 ang panlasa ni Indigo. Aniya sa sarili, napakaswerte ng kanyang uncle. Bago pa makaimik si Indigo, ay parehong nakuha ng atensyon nila ang bagong dating. Where are the kids, Emmy? Walang ngiti si Ashton, ngunit hindi naman nawala ang ngiti ni Emmy. Nasa loob pa sila, lalong nawasak ang puso ni Dark Indigo sa nakita. Wala na siyang makitang galit sa mga mata ng babae. Mukhang napatawad at natanggap na niya ng tuluyan si Ashton. Mabuti siguro puntahan mo na sila. We will go somewhere. Okay sige, nang tuluyang makapasok sa loob ng pinto si Emmy. Ay saka lamang bumaling ng tingin si Ashton sa kanyang pamangkin. Emmy is my wife now. From now on, start calling her aunt. Hindi naman umimik si Dark Indigo. Nanatili itong nakatingin sa kanyang tiyuhin. Ngunit kita ang pag-iigting ng panga nito. I haven't forgiven you for kissing her. Pero palalampasan ko na lang muna yon. Nanatiling walang imek si Indigo. Ngunit hindi nito napigil ang sariling mapakuyom ng kamao. Sana respetuhin mong kasal na kami. Huwag ka nang makisawsaw sa relasyon namin. Daddy, automatikong nakuha ng masigla pagtawag ang kanilang atensyon. Papa, papasyal daw po tayo. Nakangiti namang tumungo si Ashton Blumentritt. Yehey, magkasabay pang pumalakpak sa tuwa ang mga bata. Malawak naman ang ngiti ni Emmy, habang nakatingin sa mga batang tuwang-tuwa. Let's go. Mauna na kami, Indigo. Nakangiting palm ni Emmy sa lalaki. Bye Daddy, Indigo. Kumaway-kaway pa si Hyde, pilit naman niyang ginawaran ng ngiti ang mag-ina. Nang magsimula silang lumakad palayo, ay kaagad ring nabura ang ngiti ni Indigo, tumalim ang titig nito, habang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Hindi porket asawa mo na, hindi ibig sabihin na kayo na ang happy ending.